Ating inirekomendang kasuhan ng IIRC, absuelto sa nirepasong ulat ng fact-finding panel. Inirekomendang parusa para sa ibang opisyal na pababaril. Suspect na umaming ng gahasa sa volunteer nurse sa Maguindanao, binawi ang kanyang pahayag. Mag-asawa at kanilang pamangkin patay matapos magbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa La Union. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad ng dagdag presyo sa kanilang mga produktong petrolyo. Jackpot sa Super Lotto 649, inaasahang aabot ng 100 milyong piso para sa draw nito mamayang gabi. Matinding ulan nagdulot ng baha sa ilang lugar sa Australia. At Casey Concepcion nanguna sa feeding program para sa mga bata sa Maguindanao. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Agad na umaga, narito na mga unang balita. Hindi po sinunod ng palasyo ang ilan sa rekomendasyon ng Incident Investigation and Review Committee sa kanilang report kaugnay sa Manila Bus Hostage Crisis. Ang reklamong kriminal na irekomenda laban sa ilang opisyal ng gobyerno, ginawa na lamang pong reklamong administratibo ng Malacanang. Ang iba namang opisyal tuluyan ng inabsuelto ng palasyo kaugnay sa palpak na paghawak sa Manila Bus Hostage Crisis. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Kung sa IIRC report, inirekomenda ang posibleng kasong kriminal kay Manila Mayor Alfredo Lim na nagsilbing hepe ng Local Crisis Committee noong August 23 hostage-taking, ngayon kasong administratibo na lang ang posibleng kaharapin niya para sa umunay dereliction of duty at misconduct. Ang kaibigan ng Pangulo na si DILG Undersecretary Rico Puno naman, inirekomenda ng IIRC noong una na isailalim sa administrative proceedings para sa gross negligence. Pero ngayon, hindi na masasampahan ang anumang kaso. Meron ba siyang violate sa lahat ng mga patakaran o batas na umiral po sa ating bansa? And after the review, we cannot find the same. Ipinasa naman ng Pangulo sa National Police Commission para sa posibleng kasong administratibo si dating MPD Director Chief Superintendent Rodolfo Magtibay para sa gross incompetence at serious neglect of duty. Pero mas mabigat ang naunang rekomendasyon ng IIRC sa kanya. Bukod sa kasong administratibo, pwede raw sampahan si Magtibay ng reckless imprudence, isang kasong kriminal. Hindi yung kakulangan ni Magtibay, yung kulang ng mga direktiba, for instance, yung kulang ng pagtitingin doon sa capability ng kanilang SWAT, etc. Hindi yun ang diretsuhang dahilan kung bakit patay lahat ito mga hostages. Wala raw doon yung proximate cause. May posibleng criminal liability rin si NCRPO Chief Director Leocadio Santiago sa ilalim ng IIRC report. Pero kasong administratibo lang ang rekomendasyon ng review panel. Ipinasa rin sa NAPOLCOM para sa posibleng administrative case sina hostage negotiator Superintendent Orlando Yebra Jr. Gayon din ang sinibak na hepe ng Manila SWAT, si Chief Inspector Santiago Pascual. Paglilinaw ng Pangulo, walang palakasan dito. Gusto lang daw niyang masigurong tatayo sa korte ang mga kaso. Pa-file mo sa korte, garantisado matatalo. At i-review nga lahat ng possible na kriminal at lumalabas. Kung meron mang i-charge, napakanipis, yung preba magpapatunay nun, lalong mas manipis, inakselang natin ang oras ng lahat ng mga departamento. Kung ang IIRC wala rekomendasyon tungkol kay SPO2 Gregorio Mendoza, kapatid ng hostage taker, iniutos ng Pangulo sa Manila Police District na sampahan ito ng reklamo para sa illegal possession of firearms at serious illegal detention. Accomplice o kakuntsaba raw si Gregorio ng kapatid na si Captain Rolando Mendoza. Lusot naman sa kaso ang retiradong si dating PNP Chief Jesus Versosa at maging si Vice Mayor Isko Moreno. Kaugnay naman sa media, hindi na raw magsasampa ng anumang kaso ang administrasyon bilang pagrespeto sa freedom of the press. Sabi ng Pangulo, mabilis naman na aksyonan ng mga media network ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagre-review ng kani-kanilang polisiya. Pero iba para sa Pangulo ang kaso ng mga broadcaster na sina Michael Rogas at Erwin Tulfo ng RMN. Rogas interfered in the negotiations and effectively aided and supported the hostage taker by giving him a platform to air his demands. Tulfo, by his own admission, violated police instructions. Their behavior was irresponsible, bordering on the criminal.
Kaugnay naman kay Deputy Ombudsman Emilio Gonzales na naparatangang nangikil umano sa hostage taker, iimbestigahan daw ng Malacanang ang bagay na ito para sa kaukulang administrative proceedings. Ang IIRC report ay isusumiti rin sa Kamara para sa kaukulang aksyon kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. May mga pagkakaiba man ang report ng IIRC sa bersyong inaprobahan ng palasyo, ginagalang naman daw ng fact-finding panel ang prerogative ng Pangulo. Natutuwa kami na karamihan naman ay inadopt. At ang importante, yung factual findings ng IIRC were fully adopted or were adopted in toto. Dun lang sa rekomendasyon, lalo na dun sa ibang personalidad, nagkaiba. The ultimate decision has to be made by the President. And we respect that process. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Nasa linya ng telepono si NCRPO Chief Director Leocardo Santiago. Director Santiago, good morning. Good morning po at good morning po sa inyong followers. Ano pong reaksyon nyo nung malaman yung kasong administratibo na lamang po, yung parang isasampa sa inyo, kaugnay nito Manila Bus Hostage Crisis, ibang-iba dun sa IIRC report, Director? Actually po, hindi ko pa po alam ang masabing information. Okay. Wala pa kayong kopya? Wala po akong kopya at kahapon po naging busy po naman kami sa meeting ng aking command staff. At kami po naman nasa uniform service, panlang po naman po kami kung ano po ang desisyon ng nasa itaas ay papasailalim po kami sa kanilang mga desisyon. Okay. Pag administratibo ho ba, kunyari, nabasa nyo na, ano ho ba mangyayari sa inyo, Director? I-surrender ko po ang sarili ko sa investigating body. Okay. Which is required that from there po ang proseso po ay sisimulan. Pero doon pa lang po malalaman kung ano po ang magiging kailangan kong pong gawin. Pero pag administratibo po, Director, di ba habang kahit iniimbestigahan kayo, nasa active service pa rin kayo? Tama ho ba? Nasa active service po kami. Okay. Tulad po ng proseso ng ibang investigasyon, tulad po ng ibang proseso ng ating justisya. Opo. Nai-apply po naman po sa atin yun at palagay ko po kaya po nangyari itong mga ito ay para po